Hi guys, good morning mga kamumoys. Today is Tuesday at mag-almusal ako mga kamumoys alone kasi trabaho pa si asawa ko at pagkatapos magpipitness din siya. Magpipitness siya mga kamumoys at saka ako wake up ako ng 1 o'clock. 1 o'clock kasi trabaho ako ng late mga kamoys. I'm late duty, not early, not not night, only late. And late din ako sa pagdating sa bahay mga kamoys. Lucky me. Maligo pa ako mga kamoys. Ang almusal ko is that is my brunch, lunch and breakfast. I will show you my lunch and breakfast mga kamoys. Ito. Mangain tayo. So, ito ang bahaw kong rice from Sunday. Sa church yun, dinala ko mga kamoys kasi ang pastor namin lipad siya sa Philippines at wala ng tao sa church at saka walang magdala ng rice. Dun sabi ko, ako na lang kasi i-fried ko yun. Pagdating ko sa bahay, i-fried ko with ham, itlog at saka salami o mayroong salami at saka pepper bell mga kamoys. Very simple lang. At saka lagyan ko ng toyo, patis at saka salt na may bitsin dito sa amin. Mayroon. At saka very, very yummy mga kamoys. Even is walang ulam, ito na ang complete food na wala lang ulam at mayroon na lahat. At saka ang salad ko yesterday, kinakain ko yung mga kamuis, mas masarap pag ma-old na ang salad. Sa yesterday is fresh, not so very, but now parang naano na siya ba sa olive oil, na lumos siya sa olive oil. Masarap mga kamuis, lagyan na konting sugar. Ay, kasarap. At saka mangga. Ito ang mangga ko mga kamuis, very sweet at saka crispy, hindi lata ba? It's like a guava. I like this. With my shrimps, yung alamang gisado. Alamang gisado. Wala akong mga kamoys iba. Ito lang, alamang gisado. Ano unta to? Kanang gisadong, sa igisan, yung isa, wala ako, ito ang nasa akin. At saka kape mga kamoys, kape with kakao. Yung Nescafe, nilagyan ko ng kakao. At saka ito ang food supplement, Actimel. That is vitamin mix. Vitamin mix pala, okay. At saka mag-take ako ng mga tabletas mga kamoys. Ito food supplement din, dalawa sa akin. At saka may para pang yung tayo ba, cramp is kanang magnesium, para magnesium. Mag-take ako niyan kasi si asawa ko rin ipatake ko sa kanya. At saka may high blood tabletas mga kamoys, dalawa, yung Candesatan at saka Metoprolol. May maintain ako mga kamoys. Madali nang mamatay kasi may maintain. Pero at least may maintain ako, hindi pa mamatay mga kamoys. Hindi pa mamatay. At ito ang kanin ko, nagkuha na ako, giinit ko sa microwave. At may ham kami kahapon, yung slice ham, para ni asawa ko, tikman ko kung masarap ba yun. Kasi ngayon is my lunch, I will eat a little bit karni. Giprito ko yung mga kamoys, ito, ang forma niya. Gislice ko lang, at saka giprito, like this. Ham yun mga kamoys, slice lang, at saka iprito. That is ham. Okay mga kamoys, mangain tayo. Mag-istorya lang tayo mga kamoys. Mangain ha. Mag-istorya tayo mangain. At saka I will tell you what happened the snow last day. Alam niyo mga kamoys, yung Sabado nagtrabaho ako sa gitrabahoan ko kasi yung Thursday last week I'm free sa Thursday. Then pagka Friday wala na akong lost or courage na magtrabaho kasi madali dito makulimlim mga kamuis. Ang 5 o'clock is very dark.
Ano pa, hindi pa ako nag-ano mga kamis, hindi pa ako maligo pa ako. At saka, dark na ang 5 o'clock dito sa hapon. Para ng gabi iba. That's why, ano ako, kasi ang trabaho ko mga kamis is mag-start ako ng 4:30 or 5 o'clock. Kung gusto ko. But, thank you Lord na may susi, at magdala ako ng radyo, na I can, i-on ko Philippine Radio, mayroon din ako. Magdala ako ng cellphone para sa Philippine Radio mga kamoys, I will tell you. At saka ang German, may radyo akong, talagang radyo, maliit na radyo, dalhin ko yon. Ang dalawa dalhin ko, mapili lang ako mga kamoys kung for example, Sabado, nakatrabaho ako doon. Long yon ang weekend. I must clean, general cleaning a little bit. Not all, but general cleaning ko yung ang Friday. Pero natrabahoan ko siya sa Sabado kasi wala na nga akong kasi gabi mas mabuti pa magtrabaho sa araw sa Sabado trabaho. Nag-start ako ng 2:00 man siguro 2:00. Ngain tayo mga kamas. Ang sarap pagkain ko mga kamas. Rice with ham. Ham. Ngain tayo. Paniod to ha. Paniod to at saka pamahaw. Wala pa akong pamahaw. Ano na dito? Hapit na alas 3. 2:40. I will show you. Orasan na? 2:40. Yeah. Sa labas mga kamas. Sa atin, sa Pilipinas, ang Philippines mga kamay, 7 hours ahead. Mag-una ang Pilipinas. So, 7 hours. Ikuan lang ninyo, ang 7 plus 2 o'clock dito is 9 o'clock na sa atin. 7 plus 2, the 14 plus 7. Ano ba ang number dito mga kamis is Roman number sa amin. Pag 2 o'clock dito sa hapon mga kamis, 14 pala yun, 14. You know what is ang namin, magbanggitan na naman tayo about sa numbers. For example, ang umaga dito mga kamis, mag-ano kami sa numbers sa umaga o sa day. From 1 o'clock, so 0 is sa midnight, 12 o'clock. Now, after that, sabihan nila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sa umaga. Pag ang 12, after sa 12, di ba 13? Ang 13 mga kamo is 1 o'clock sa hapon sa atin. Ito pala, ang 1 o'clock nila is 13. Roman numbers man daw yun. So, dito is, ang afternoon, ang 1 o'clock dito is 13. Sakto na yun. Ngayon is 14 plus 7. Nakaintindi kayo mga kamoys what I mean? ang 2 o'clock dito is 14. Unya sa ato, 7 hours ahead. Ang 14 ug ang 7 i-plus ninyo unsay result. 14 plus 7 is 21. Ang 21 is 9. 9 sa ato mga kamoys. 9 o'clock. Basta kay ang sabi ko ang nila ang gabi nila is iba na ang number. So hapon to gabi. Ang umaga is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. After sa afternoon na 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23 is 11 sa gabi. 22 is sa atin sa gabi. Then 12 is 00 na yun mga kamoy. 00 na. Muna na siya 1, 2, 3 sa umaga. Then afternoon naman 13, 14, 15, 16, 17. Okay mga kamoy. So 14 plus 7 hours. So 14 dito, 14 is 2 o'clock no in the afternoon.
then plus 7, i-plus lang ang 7, mo na siya 21. 21 is 9 o'clock in the evening. Ano mga kamuis, maglibog sa una kay maglibog ko mga kamuis. Not libog na ano ha. Ito naman ang Tagalog mga kamuis. What is libog? Naglibog ko. So I'm doubtful. Doubtful is sa atin ang libog daw kuno sa Manila is wagan. Malibog ka talaga. Pero sa amin naglibog ko. I'm doubtful. Basta kay naglibog ko nga anak mga kamuis. Mo nang daghan mig sinultian mga kamuis. Ang Bisaya maraming spraka. Bisaya, Tagalog, German, English, i-mix lang yun at saka with Spanish mga kamuis. Grabe no. Pero automatic kung magsulti mi mga kamuis no kay i-mix namin. German may mix yun na Tagalog or English. Grabe. So mga bright pala kami mga kamuis no. Mga bright even bugo ba. Ngain tayo mga kamuis. Mga bright pala kami kasi marami kaming languages. Automatic yung mga kamumis pag mag-ano ka, even is dili ka mag-learn. Ako wala akong pagdating ko din sa Germany, I will tell you na naman. 1987, nagpinpal kami ni asawa ko no. 1987, 1982 nag-start kami og pinpal ni asawa ko. 1982? 3, 84, 85. No. 85 pa lang. Kasi 2 years yun long kami nagpinpal. Then 87, nag-decide siya na mag-engage daw kuno kami. Engage is engagement. Gusto siya mga asawa na ako. Ngayon, darating na naman siya dito sa... hindi siya darating dito mga kami. Kundi, ano yun? 1986. Ano yun sa mama niya o papa ka daw? 25 years wedding. Silver wedding. Nagsuwat siya ako mga kamumis nga. Mag-engage daw. Kasi gusto niyang magbinyo. Ngayon, pag 86 nagsuwat siya. Sabi niya, gusto daw siya mag-minyo. Minan, sinabihan ko, punta ka muna sa Pilipinas. Ako suwatan ba nga kanang ini ka 1987 magbakasyon ko og 2 weeks sa Cebu. Kay nagtrabaho dai ko sa Dipolog as sales lady. Sales lady. Marami akong dinaanan sa footstep mga kamoys. Pag opening namin is sales lady. Sa Osamis ang first opening namin, Osamis City sa Mindanao yun ha. Footstep pagkatapos gi-transfer ako after 2 years sa Dipolog City. Sales lady pa rin. Pagkatapos mga kamoys, na-invoicer ako. Invoicer na pagkatapos na runner ako. Runner ba? Kanang bisag asa patugpahon ka. Yung ang bookkeeper namin ang magsuot. Taga-Kamotes yun. Nakagi ako kakamotis din ang colleague. Yung manager. Sunod is ang second niya is ko man na siya kanang bookkeeper man siguro sunod na ay supervisor mga staff na mga kanang stock card clerk kanang cashier ako invoicer kinaya ko yung mga kamunis even hindi makaya ako maratol ako madali noon mga kamunis pag maraming maraming kasi ang Dipolog noon is unang-una na may malaking shoes center itong footstep. Noon wala yung mga kamuis kasi ang karamihan ng mga kamuis, mga taga-bundok. Mas marami pang taong mamili galing sa bundok kaysa sa siyudad. Magbaha-baha lagi kamuis. Baka may mga NPA pa yun. Hindi namin alam. Pero
makita din namin kung mag-ano sila mga kamay. Yung magparid ang mga NPA. O mag-ano sila, mag-tie sila dito ng red. I-close namin ang tindahan. Kaya natakot kami baka pumasok. Marami sila galing sa bundok mga kamoy. Mga NPA, magparid sila. Grabe yun. At saka magtago-tago kami doon sa taas sa third floor or second floor. Pupunta kami doon sa taas. Kaysa may ang tindahan namin is sa basement. Punta kami doon, ano lang kami magtingin-tingin sa mga tao. Pagkatapos nila nagparid, i-open naman namin ang tindahan. Ito, ang live sa sa Mindanao, Makatira. At saka okay, I will go back my tema. Yung 1987 1986 mga kamis, gustutan ko si Renhard na mabuti ikaw pupunta sa Pilipinas kasi sabi niya ako daw ko pupuntahin sa Germany. Kung magminyo, diba? Ngayon, sinabihan ko siya, the best na magpunta ka sa Pilipinas. Naplano ko yun. 1987 is sinulong January 18. My birthday is 21. Sabi niya, ko siya na, the best, punta ka dito sa January 18. Or before January 18 is sinulog. 18 is sinulog sa amin, sa Cebu. Taga-bundok kami sa Camotes ako ha. Pero may cousin ako doon sa Pardo. At sinabihan ko siya, kung tatawag si Renhard, kasi wala kaming telepon, hindi kami taga Cebu, no? Wala kaming telepon, taga bundok, no? Wala ding cellphone noon, 1987. Wala pang cellphone mga kami, telepon lang. At saka, i-care off ko sa cousin ko, kasi cashier siya, no? I-care off ko sa cousin niya, cousin na, doon patawagin si Renhard kung darating siya sa Mactan Airport. Sus ngayon mga kamuis, darating man siya January 18 mga kamuis. January 17. Okay, 18 man ang kuan. January 17, parang 17 yun. 16 or 17. Pero, pagdating niya mga kamuis, hindi ko alam na nandoon pala siya sa Mactan Airport. Kasi hindi siya tatawag. Ngayon, parang understanding na kami na wala na kaming contact at saka walang cellphone, walang telephone. Doubtful ako ba? Doubtful. Sunduin siya o hindi. Kasi wala siyang telegram din. Wala. Then, sa gabi na ito mga kamuis, yung day na ito, yung January 18, yung sinulog is fully booked ang mga hotel. At saka, ang mga auto, mga taxi. Kay dami-dami mga kamuis. Wala talaga kay pared. Wala ba? Walang kumibo sa street kasi galing yun sa pared. At saka, ang mga tao din siguro, ang uuwi siguro pa at sa gabi na ito, patungo sa bahay nila, na gamit yung mga taxi, yung mga, basta kay mahirap nag-hire ng taxi mga kamuis. Wala kaming nakita. Ngayon, ang decide ko sa cousin ko, patay na siya. Ang decide namin na maglakad kami hanggang basta kay very far na yung na kami galing sa city. Hapit na yun Mandawi o hindi sa street patungo sa yung corner doon sa before ka mapunta sa Mactan Airport. O doon na kami. Yung street nakalimutan ko mga guys. So, may video pa noon na video ko yun. Wala nga. Walang cellphone. At saka pagdating namin mabuti na lang makamuis. Parang ang si God nga ang ng way na may taxi na masundo namin siya. Really. It's God's will na masundo namin siya. Kasi pagpunta namin, isa lang ang taxi na nakuha namin. Ito lang ang taxi na nakita ko na nga empty ba. Parang nga sa si God ang sa amin nga papuntahin kami sa airport sa cousin ko. Kaming dalawa lang sa cousin ko. Ngayon, pagdating namin sa airport mga kamis, doon siya ganon siya mga kamis. Ang sinabi kong isuot niya, ito ang sinuot niya, black pants with yellow pullover. Pullover is kanang parang pang winter pa to mga kamis, kay winter man din sa Germany. Itong sinuot niya mga kamis. At saka ang shoes niya is white.
Ito ang sunod niya kamas. At saka, pag pagdating niya, di ko, hala, ikaw si Reinhard, ano, pare, man na, ni ko, hala, si Reinhard, ni ko, hala, kay, nagkana-anak ko, hala, kay, kuno pa na, wa pa may mo sa kay taxi, no, di, gina na mga makuha, hindi kami makasundo sa kanya kung wala pang taxi, Matagal na daw siya doon mga kamuis, mga past 2 hours, naghintay sa akin. Kasi hindi din siya tatawag. Hindi niya alam ang magtawag. At saka, ang sabi niya, kailangan na ako ng operator before tatawag. Akala niya, ang pagsundo namin, bago siya darating, nandoon na kami. Ito ang sabi niya. Kung wala pa nagsundo sa kanya, uuwi na siya. Babalik. Pero hanapin pa siguro niya, pupunta siya sa hotel kung may, may empty. Or may ibang magdala sa kanya. Magkuha sa kanya. Sabi nga niya sa friend ko, baka may ibang babae magkuha sa kanya kung wala ka dyan. Yan ko, bahala na. Kung gusto niya, is okay. Kung hindi kami, then makaano siya ng iba. Ngayon, walang hotel mga kamis. Doon kami natulog sa auntie ko. Patay na din sila. Patay na ang sa taga-Pardoong. Doon kami natulog sa gabi na ito. At saka hanggang nag-empty ang hotel pagka bukas. Pupunta kami sa hotel. Grabe mga kamis. Ang pagpunta pala niya dito sa Philippines, may apartment pala siya na para sa amin pagbalik namin kasi nagplano siya. May ticket pala siya pinadala mga kamuis. Yung before siya naglipad sa Pilipinas, nagpadala pa siya ng ticket para sa akin. Para dalhin niya ako atungo sa Germany. Nagdala siya ng jacket mga kamuis. Yung winter jacket ba kaya akala niya pagdating niya, pero may holidays siya past 1 month. Ano niya ng past 1 month na holidays. January 18 o 17, nakalimutan ko. Babalik kami dito February 14. 14, Valentine's Day. February 13, lilipad kami sa Manila. Friday yun ha. Friday the 13th. That is seldom. Tagsaon lang yun. At saka pre ako doon mga kami. Hala, February 13 is lucky Black Friday, di ba? Doon sa airport mga kamis, yung Holy Rosary na mga pamphlets o nagbigay sila mga kamis kasi sabi nila is 13 sa Friday is dangerous. Ampo ako nagbasa ako bago kami lilipad. Nagbasa ako sa pamphlets. Yung si Mama Mary. Ano yun ha? Si Mama Mary, yung mother perpetual help kina. Nag-pray ako mga kamus na okay ang flight namin patungo Germany. Friday the 13th. Darating kami February 14 dito mga kamus. Very nice ang pagdating ko mga kamus. Snow. Tagatuhod ang snow mga kamus. Pero sinundo kami ni mother-in-law ko at saka yung cousin ni Reinhard. Siya ang nag-drive patungo Frankfurt. Frankfurt is one of the biggest airport din malapit sa amin. Malapit-lapit sa amin. Ang iba, Munich, iba yon, malayo yon. Pero ang Düsseldorf, wala pa yun noon. Maliit pa. Pero ngayon, international na. Pwede makalipad patungo Philippines. Pero ang namin noon, palagi kami naglipad. Yung after sa kasal namin ni Reinhard, 92, 2011, yung pag na sa mga anak ko, 2011. Doon na last na yung 2011, nakalipad kami sa Frankfurt. So, dito na sa Düsseldorf, malapit sa amin. Düsseldorf is a bigger city than Mönchengladbach. Dan ito yung mga prominent yung mga artista, mga galing sa international mag-shopping doon sa Düsseldorf mga kamis kasi may the best
the best shopping center sa mga prominent mga dato ba. Mga mahal pud ang mga presyo mga kamays. Mga dato pud ang presyo. Ang mga pobre cannot afford. Ako dili ko ka-afford kasi mahal mga thousand ang presyo sa euro. Grabe mga kamays. And daku masuna. Sabi nga daku sa Dusseldorf may prominent ano doon, prominent street. Malapit na sa amin. Ano lang. 45 minutes ang drive namin. Patungo in this place, sa place namin. Yung train galing sa Venlo. Venlo is Netherlands. Dadaan dito sa amin. Then hanggang Dusseldorf na yun. Straight yun. Straight to the point. Kung si ano pa. Attorney Rofil sa DYHP. Straight to the point. Maminaw mag-DYHP. Ako nag-subscribe ako sa DYHP para maminaw ako ng mga balita. Kasi gusto ko yon na marinig ko ang balita. Kung magtrabaho ako mga kamumis, dalhin ko yung cellphone ko kasi I have to installation DYHP. Nakasubscribe ako sa DYHP sa Cebu. At si Father Shiano yung misa sa Kadlawon, i-subscribe ko silang dalawa. At saka mayroon na akong radyong Cebu. At sa Manila. Lahat na radyo naka dito mga kamuis. Pindutin ko lang kung gusto ko. Naka-register dito lahat. I-subscribe mo rin. At si Father Shiano, I'm one of the subscriber of Father Shiano. Yeah. Balik na naman yung pag ano ko sa nagpakasal kami doon sa Pilipinas mga kamuis. Hindi gusto ni Reinhard magpakasal pero ang mga pamilya ko rin hindi din gusto na ako lilipad sa Germany na walang kasal. Very sensitive sila mga kamuis kasi ayaw nilang anong mangyari sa hindi natin alam no, pero si Reinhard at that time is very silent kadang buutan man siya tanaw ng kami. Pagdating ko dito, diyan na ako nakita. They are good family. O welcome ako mga kamuis. Ang father niya nagdala ng bulaklak. A big bouquet of fresh flower. Pag welcome ako sa kanila, sa bahay nila. 3 months kami nakatira dito sa bahay nila. Pagka Mayo 29, gikasal kami ni Reinhard sa Pare. Doon sa Pilipinas is Standesamt, is civil. Dito is church wedding, Mayo 29. Sa atin, January 29 ang Standesamt, ang huwis kasal. So dito is kasal sa Pare. I will show you later mga picture ko sa kasal. Mag-vlog pa ako ng extra. Until after 2 years or 1.5 years, nabuntis ako ni eldest ko. Wala pa akong German mga kamoys, konti lang. Pero nagbasa-basa ako ng mga newspaper at saka magtanong ako ni Reinhard kung what that's word. Hanggang na ako mga kamuis, magpunta ako palagi dito sa bahay nila. Yung nakatira na kami, after sa kasal pala sa church, diretso na kami sa apartment. May apartment pala si Reinhard. Yung before siya naglipad sa Pilipinas, may apartment siya dito na upahan, gusto niyang upahan, at saka hindi pa natapos pag-renovate. Pagbalik namin, yung February 30, naglipad kami. Pagbalik namin, continue niya og renovate kasi plano niya after sa kasal sa church namin, we have to move this apartment. Nag-move talaga. Gialsa ko ni Reinhard after sa kasal doon, diretso na kami doon sa apartment mga kamuis. Diretso na sa bed. Ang tradisyon daw, alsahin ang babae yung nakagahon ba gialsa ko ni Reinhard sa stairs kanang hagdanan mga kamuis. Gipusdak sa bed. Gipusdak sa bed. Gibutang sa bed. Mo na tradisyon kuno sa ila kung kay kaslot.
Muna ito mga kamay. Ito lang ang ano ko masabi ngayon. Then see you later. See you next time mga kamoys. Thank you for watching. Mangain tayo again. Mangga mga kamoys with bagoong. Sarap. Thank you for watching. Have a blessed Tuesday po. Bye-bye. God bless.